Mm, Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Danilo Dizon sa programang Opinyon sa Danilo Dizon TV. Palakpakan. Ang aking pong paksa ngayon ay tungkol doon sa mga apat na pong vloggers na pinadalhan po ng invitation. Invitation po itong mga pinatawag, hindi po itong mga kumbaga ay mga walang record, no? Wala po itong mga nakasampang kaso. Sila ay pinatawag para siguro pag-usapan yung mga bagay-bagay na may kinalaman sa paggawa nila ng batas para mabigyan ng limitasyon o restriction o ano pa man o tungkol sa ethics, ang pagbablog. Actually po yung pagbablog ay pagbibigay ng mga opinion ayon sa kanilang observation. Sa akin pong palagay ay tayo po ay nasa demokrasya. Wala po tayo sa Barcelona po. Tayo ay malayang magsalita, magbigay ng kanyang kuro-kuro, opinion sa mga nakikita natin, narinig sa ating kapaligiran, sa mga ginagawa ng ating mga namumuno ng ating bansa. Tayo po ay nag-obserba dahil tayo po ay may karapatan bilang isang mamayang Pilipino na naghalal sa kanila. Tayo po ang nagluklok sa kanila. Tayo po ay nagbabayad ng buwis. Tayo po ang nagpapasweldo sa mga opisyal ng gobyerno. Kaya dapat po hindi tayo hinihigpitan sa ating mga kalayaan. Wala pong karapatan na tayo ay pagbawalan o sikilin ang ating kalayaan. Tayo pong mga mamayan ay pinagsisilbihan ng mga binoto natin. Hindi tayo dapat kinigipit. Tayo po ay nagsasalita kung tayo ay mayroon nakikitang hindi magandang ginagawa yung ating mga namumuno ng ating bansa, lalo na po yung mga elected kasi po tayo nga po ang bumoto, nag-elect sa kanila para may lagay sa pwesto para sila ay maglingkod sa atin. Tayo po yung boss nila, hindi sila yung boss natin. Tayo ang boss dahil tayo nagpapasweldo sa kanila, hindi tayo nila pinasisweldo dahil hindi naman tayo nanunungkulan sa gobyerno. Sila yung nanunungkulan, kumukuha sila ng sweldo nila sa buwis natin. Bukod sa mayroon silang sweldo, mayroon pa silang mga allowances na napakalaki at yung mga sinasabi nilang pork barrel o countrywide development fund o ano bang tawag dyan,
mga pondo na binibigay sa kanila para sa kanilang constituent, sa kanilang distrito. At ganoon din sa mga senador. Yung po mga senador, wala po mga distrito yan kasi national po yan eh. So mas malaki ang natatanggap ng mga yan. Ngayon po, balikan po natin yung mga ipinatawag sa noong February 4, halos kahapon lang. Mayroon pong ilan dumalo, mayroon mas maraming hindi dumalo na DDS vlogger. Sila po ay hindi nagpunta sa patawag sa kanila. May mga pangalan po yan, may listahan po yan, 40 yata mahigit. Sila po ay nagtungo sa Supreme Court. Hindi sila nagpakita doon sa TRICOM, sa Public Information. 3 committee po yun eh. Public Information and Communication Technology at Public Accountability ata yung isa na. Kung hindi ako nakakamali, 3 committee po yan, pinagsama-sama na. Ngayon po, meron dumalo na leche pa nga yung dumalo eh. Na-share mo ng pay, na contempt pa yata si Tumuturgo, attorney, isang abogado na taga Batangas. Ang alain yun, sana hindi na lang pala siya nagpunta doon, napahamak pa siya, pinahamak niya siya, parang pinahamak niya sarili niya. Sumagot lang yung di umano ay ang sabi niya kasi niya, meron kasing isang congressman si Marcoleta, tinanong yung Tumuturgo na meron siguro nagpadala kay Congressman Marcoleta, binasa niya, ano yung sinasabi mo dito nga panlilinlang na ginawa ko. Hindi may paliwanag ni attorney kung kailan niya nasabi yun at bakit niya sinabi yun. So, bandang huli, binigyan siya ng panahon para hanapin niya yun kung saan, bakit niya nasabi yun. Anong basis niya, bakit niya nasabi yun. Para kay Congressman Marcoleta, yun po ay akusasyon na, hindi po yun opinion. Ano ba pagkaiba ng opinion sa akusasyon? Para sa akin, yung mga official ng bawat mga naglilingkod o sino man, pribado o nanunungkulan sa gobyerno, meron pa silang karapatan na magdemanda. May mga batas naman dyan nakalatag na, hindi naman kailangan gumawa pa ng batas eh. Yung gagawin nilang batas, actually nga, hindi nga sila dapat nagpatawag eh, ng mga vloggers. Gumawa na kaagad sila. Ito mo, mayroon dumating site of contempt pa, para bang nagparusa pa sila. Kung gumawa na lang basta sila ng batas, di walang site in contempt. Tingin yung karamihan nga dyan, hindi dumating eh, dumunta sa Supreme Court. O ano ang nangyari sa Supreme Court? Parang pagkaintindi ko, pinagbawalan ng Supreme Court ang TRICOM na ipatawag sila. Kasi po dito po, ang issue dito ay kalayaan eh, sa pananalita. Demokrasyang bansa po ito, kahit na ano pa sabihin nila, kahit yung mga vlogger na yan ay fake news ang sinasabi,
yung pong fake news na sinasabi nila, meron naman tayong batas kung sa palagay nila ay mali yung inire-report, yung binablog, pwede naman silang kasuhan. May batas na eh. Ano pa ba batas ang iniisip nila? Ano pa ba yung sinasabi nila nga ethics na sinasabi nila? Ang alam ko, wala na silang gagawing batas dyan. Maliban lang kung ang gusto nila i-restrict ang pagwawala na ang mga nagbablog ay magmura. Ayan. Tama po yan, no? Yan, gawin nilang batas yan. Sa mga vloggers, parang gagayain na natin yung kay BP na mayroong isang organisasyon po yung kay BP, kapsyanan ng mga protocol sa Pilipinas. Sila naman yung mga nagbabantay sa mga newscaster natin, commentator sa radio, TV. Sila yung nagbibigay ng guidelines. Yung pong mga ating mga announcer, commentator sa radio, TV ay hindi ko alam kung obligado na mag-member ng kapsyanan ng broadcasters ng Pilipinas o KBP. Yung pong vloggers kasi po bago lang to eh, wala itong kapsyanan. Siguro ang gagawin nilang batas dyan na dapat ginawa na lang nila, hindi sila nagpatawag, magpapatawag naman sila kung magkukulong naman sila dahil hindi lang makapagsalita, kulong na. Mali po yun eh. So tama yung mga hindi nagpakita dun. Mayroon silang karapatan na magreklamo. Kaya siguro sila pumunta ng Supreme Court kasi parang pagsisikil na ng kalayaan sa pananalita eh. Parang magpapabawalan yung mga vloggers na magsalita mga nagbabayad ng buwis yan. Kung nakakapagsalita sila, maaaring hindi natin tanggap kasi nga mayroon din tayong mga tagapanood nila, mayroon din tayong kinikilingan o tayo may sinusuporta ang mga politiko. Ganun po talaga eh. Yung pong mga DDS, syempre nagbabantay din yan. Nagbabayad din ng buwis yan, nagbabantay sa mga ginagawa natin mga opisyal ng gobyerno. Ito mga ng BBM supporters, dapat nagbabantay din. Pero ang ginagawa nila, sinusupla lang nila o sinasangga nila yung mga patikos ng mga laban sa gobyerno dahil maka-gobyerno nga sila o pro-government. So, okay lang yun. Huwag lang magpapatayan. Okay lang yun na labanan sa salita lang. Ang pwedeng gawin siguro natin ng Kongreso na kailangan ginawa lang nila, hindi na sila nagpapatawag, ay yung reglamento, regulations na parang KBP na lang di gumawa sila ng ibang dapat nga ang pinatawag na lang nila lahat ng vloggers sabihan magbuklod kayo tapos gumawa kayo ng organization, kapsyanan, tapos kayo na rin ang gumawa ng rules nyo na yung bantayan nyo ang bawat membro nyo na magkaroon ng ethics, yung code of ethics o kung ano man yun, na yung mga hindi dapat sabihin sa ere
ay ano, kumbaga bantayan ng isang kapisanan. Alam ba, kapisanan ng mga vloggers ng Pilipinas. Oh. Tapos mayroong magpapatupad yan. Pero hindi ko alam kung hindi naman yata gobyerno yung KBP. Isang samahan lang din yan ng pribado ng mga yung KBP, yung samahan ng mga ano yan sa radio TV. Hindi naman yan gobyerno Hindi naman hawak ng gobyerno yan Ang alam ko pribado yan. Di ganun din pagsabihan yung mga vloggers. Gumawa ng batas na yung mga vloggers ay dapat meron isang sinasapiang kapsyanan o batas. Tapos ang mga opisyal ng kapsyanan ng vlogger sa Pilipinas ay i-submit sa amin yung mga ginawa niyong rules, reglamento at pag-aaralan namin. Pero actually nga, hindi nga dapat magutos yung siguro yun lang ang batas. Utusan yung mga vloggers na magsama-sama, magkaroon ng isang kapisanan. Period na po yun. Wala namang tawag-tawag. Hindi, pinatawag, pinakulong naman. Ano po yun? Parang sa akin, hindi maganda yung nangyari doon kay Tamagordo, attorney. Pinahiya pa hindi ka dapat abogado, hindi ka dapat nagtuturo. Biro niya yun. Hiniya niya lang. Paano kung lahat ng pala pumunta doon, yung mga vloggers na nagpunta doon, hiniya niya rin lahat yun? Paano na? Di ba kawawa naman yung mga tao? Ito, isa pa lang to Yung 40 na hindi dumating, malamang ang dami siguro napakulong doon Dahil lang sa hindi matandaan kung bakit niya nasabi yun. Biro mo yun. Kasalanan yun, hindi lang matandaan. At saka kung matanda man niya nasabi yun, sa tingin nila, sa opinion nga rin din yun O akusasyon na yun. Pag akusasyon, di manda na lang ni Congressman Marcoleta sa Motorgo. Huwag mo ipakulong, huwag mo ipakontempt. Ang bihira naman, no? Kaya nga tama siguro yung mga 40 na vloggers hindi dumating doon. Malamang doon, dami na contempt doon. Ganyan ba yung mga kongresista natin? Ginigipit yung mga bisita nila. Sila ay nagpunta doon magbigay ng tungkol sa kanilang actually nga, nagsasuggest nga meron lang din nasagot, kulong. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan. So, yan po yung mga bagay-bagay na naobserbahan ko na tama lang na hindi nagpakita yung DDS vloggers. Kasi parang politika yan Yung mga congressman galit doon sa mga DDS vloggers dahil siguro galit kay Duterte. Pwede natin isipin yan Yung iba naman mga BBM vloggers hindi pinatawag kasi siguro pagka BBM supporters din yung mga congressman dyan. Ano sa palagay nyo? Tama o mali? May kinikilingan din. Meron din kinakampanya yung mga congressman. Ang totoo niyan, meron kasi dyan napapahiya lang doon sa mga komentaryo ng mga vloggers kasi tinatamaan sila Parang sa tingin nila napapahiya sila. Nababasto sila. Sa tingin lang nila yun. Pero kung magtatrabaho sila ng maayos, wala namang problema Tsaka, hindi sila dapat balat sibuyas. So, yan lang po, no? Yan lang po ang aking observation.
Hanggang dito na lang muna po. Pakisuporta po yung aking maliit na YouTube channel. Pakiclick lang po dyan yung makikita nyong kamay na ka-thumbs up. At ganoon din yung aking larawan dyan na nakabilog. Pag pinindot nyo po yung lalabas yung word na subscribe. Pag pinindot nyo po yung word na subscribe, magkakaroon po yan ng D sa dulo. Ibig sabihin, pasok na po kayo, parang ibinoto nyo ako na parang naaring tinatanggap nyo yung mga komentaryo ko, opinion ko, at kayo pumapayag na abangan yung mga susunod ko pang mga vlog o content. At actually po ako ibaguhan lang so pakitulungan lang po ako para kahit makakuha ko ng 1,000 na subscribers, kasi wala pa ako sa 200 kailangan 1,000 daw yun para makapag-live ako at makatanggap ng konting ayuda monthly bilang tulong niyo na, kasi ako na may walang-wala din. Siguro aabutin pa ako ng 1 taon o 2 taon para makakuha ko ng subscribers na 1,000 na requirement ng YouTube. So pakitulong lang po. Pag nakatulong po kayo, sana maraming salamat po. God bless. Sa Danilo Dizon, mahabang story na to, debate na to kasi kung hindi pala kinain yun, hindi dadaming tao. Kasi hindi makakapunto si Adan kasi walang mali siya Hindi siya makakabuntis. Walang mali siya komisyon nga, parang tama nga yung yung kanta yung Maginoo pero bastos, mga ganon. Ibig sabihin, kung di pala nila kinain yun, baka hindi sila makabuo, hindi nila alam yung sex hindi nila alam yun, nakaubad na kaya nung kinain nila yun, dumami na tao kasi siyempre pag nakadamit na sisilip na parang nahihirapan ka na parang gusto mong makita, meron kang gusto mong makita kasi nakadamit na hindi kagaya dati hubad nandiyan lang yan hindi mo alam na pagkain pala yan, halimbawa nung nadamitan ba, dati may takip bakit ngayon wala na? Bakit dati walang takip bakit yan may takip na, nahirapan dati kahit na nakaubad kami wala naman kaming mali siya, bakit kung kailan naman nagkadamit kami may mali siya na. Ayun nga, ibig sabihin Maginoo huwag gumawa ng masama pero kailangan maging bastos ka rin, dahil pag hindi ka naging bastos, hindi ka maninilip, hindi ka titigasan. Sorry. Doon lang po tayo sa medyo malapit sa katotohanan. Wag po tayong plastic. Anyway, hanggang dito na lang muna po, medyo mahaba na. Pakitulungan lang po ninyo ako, pakipindot lang yung naka-thumbs up na kamay dyan para madagdagan yung views, like, at saka pakipindot din po yung aking larawan na may nakabilog. Pag pinindot nyo po yan, lalabas yung profile ko, andun yung nakasalitang subscribe. Sa dulo ng the word subscribe, wala po yung D kasi
kumbaga naghihintay ng mayroong pipindot. Pag pinindot nyo yan, madadagdag na po kayo sa mga subscribers ko na kailangan ng YouTube ay 1,000 subscribers para ako ay mabigyan ng assistance o ayuda na panggastos, pangbili ng data. Biro mo, araw-araw kung bibili ka ng data, kung ano mga bibili mo, mga wala ako. Cellphone lang ang hawak ko. Siyempre mahirap din tayo, kailangan din tayo kumain, minsan kinakapos din tayo. So maraming salamat po kung yung pong aking request ay naisagawa nyo na. Maraming salamat po. At muli po, ito si Danilo Dizon sa programang Opinion dito sa Danilo Dizon TV. Sabihin ko na kung magkano binayad sa akin. Para sa mga nagtatanong, mga nag-aakusa, I got 51 billion pesos lang. Yan pong halagang yan, sa mga nag-aakusang ako'y bayaran, kayang-kaya ko pong bayaran ang inyong pagkatao. Makinig lang kayo sa mga vlogs ko. Sa vlog si Benji, Nima, tsaka yung masungit kaninang babae, kay Admin Rich, kay Go Philippines, kay Takero, yun. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, so tayo nandito ngayon bukod sa tinawag tayo. Well, alam niyo, ito po gusto ko itong i-address kay Bibi Sara at sa ating presidente. Okay? Alam niyo, Mr. President, naiintindihan po ng inyong ibang lingkod kung bakit ayaw ninyong desisyonang sipain si Bibi Sara. But I still remember, binigyan nyo sila ng final word. Ang sabi nyo noon, if I paraphrase, ang sabi nyo, mag-focus kayo sa trabaho, kayo DepEd, and pakita kayo ng performance. Now, Mr. President, sabi nyo nung nakaraan, wala kayong nakikitang sapat na dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Kaya po kami nandito ngayong gabi ay para po sabihin sa inyo ang mga sapat na dahilan. No, yung mga nandyan sa tarpaulin na yan, for sure naman. No, hindi ko na kailangan babain isa-isa yan. Yung ilan, mga binanggit nila kanina, grabe, 19,000 ghost students. Yes! Putragis, familiar lang ako doon sa ghost na totoo. At doon sa ghost employees, pati estudyante nagiging multo na. Sino yung nagsabi kanina? Ang DepEd natin may history ng pagnanakaw. Yung kung nalala nyo, yung nakarang administrasyon sa tatay niya, ano nangyari doon sa laptop? Diba? So ano mangyayari sa mga estudyante? Wala. Sabi nila kanina ron, hindi magnanakaw din. Now, ang punto ko rito, Mr. President, dalawang bagay po, o dalawang departamento ng ng ating pamahalaan ang pinaka-importante. DepEd at saka po ang DA. Puro ho para sa ating nourishment. Agriculture para sa pagkain. Pero pag-uusapan natin ngayon, ito pong education. Ang sabi po ay ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo, dati rin po akong kabataan. Katulad niyo, dating kabataan. Hindi ba kinukumpara ninyo ang mga kabataan noon, which is tayo, sa kabataan ngayon? Yes!
Ang daming kabataan ngayon, pangingo, tama? Sino kayang may kasalanan nun? Sabihin ko na kung magkano binayad sa akin. Para sa mga nagtatanong, mga nag-aakusa, I got 51 billion pesos lang. Yan pong halagang yan, sa mga nag-aakusa ako'y bayaran, kayang-kaya ko pong bayaran ang inyong pagkatao. Makinig lang kayo sa mga vlogs ko. Sa vlog si Benji, ni Nima, tsaka yung masungit kaninang babae, kay Admin Rich, kay Go Philippines, kay Takero, yun. So shoutout po sa inyong lahat. Okay, so, ba't tayo nandito ngayon bukod sa tinawag tayo? Well, alam niyo, ito po gusto ko itong i-address kay Bibi Sara at sa ating presidente. Okay? Alam niyo, Mr. President, naiintindihan po ng inyong ibang lingkod kung bakit ayaw ninyong desisyonang sipain si Bibi Sara. But I still remember, binigyan niyo sila ng final word. Ang sabi niyo noon, di pa i-paraphrase, ang sabi niyo, mag-focus kayo sa trabaho, kayo DepEd, and pakita kayo ng performance. Now, Mr. President, sabi niyo nung nakaraan, wala kayong nakikitang sapat na dahilan para tanggalin siya sa pwesto. Kaya po kami nandito ngayong gabi ay para po sabihin sa inyo ang mga sapat na dahilan. No, yung mga nandyan sa tarpaulin na yan, for sure naman. No, hindi ko na kailangang babain isa-isa yan. Yung ilan, mga binanggit nila kanina, grabe, 19,000 ghost students. Yes! Putragis, familiar lang ako doon sa ghost na totoo. At doon sa ghost employees, pati estudyante, nagiging multo na. Sino yung nagsabi kanina? Ang DepEd natin may history ng pagnanakaw. Yung kung nalala nyo, yung nakarang administrasyon sa tatay niya, ano nangyari doon sa laptop? Diba? So ano mangyayari sa mga estudyante? Sabi nila kanina ron, hindi magnanakaw din. Now, ang punto ko rito, Mr. President, dalawang bagay po, o dalawang departamento ng ng ating pamahalaan, ang pinaka-importante, DepEd, at saka po ang DA. Puro ho, para sa ating nourishment. Agriculture, para sa pagkain. Pero pag-uusapan natin ngayon, ito pong education. Ang sabi po ay, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam niyo ho, dati rin po akong kabataan. Katulad niyo, dating kabataan. Hindi ba kinukumpara ninyo ang mga kabataan noon, which is tayo, sa kabataan ngayon? Yes! Ang daming kabataan ngayon, pangingo, tama? Amen! Sino kayang may kasalanan nun? Alam mo yung ating mga maliliit na barko, pupunta. Pilit hinarang pero hindi hinarang. Nakabalik. Successful po. Palakpakan po natin yung ating mga kababayan na matapang. Malasakit sa ating mga anak. Sabi nga nila, ang future ng ating bayan nasa kabataan. Malasakit na sana sa pamumuno ng isang magandang liderato sa kagawaran ng edukasyon ay magiging maganda po ang kinabukasan po nila. Ayan. So yun lang, tunay na tapak at tunay na malasakit. Bueno! Ngayon naman, tawagin naman po natin mga kaibigan, isa naman sa ating mga main conveners, palakpakan po natin, Miss Sandra! Ni Mami Ping. More on the write-ups po ako sa social media, sa Facebook. Doon lang po ako. Pero nakakasama na po ako madalas ng mga kasama nating ibang loyalista dito. Noong 2016 pa, pero nag-start po ako sumama po for campaigning sa ating mahal na Pangulo since 2009. Bago po siya tumakbo na senador, isa na po ako sa campaign manager niya. Then, from the senatorial, tumutulong po sa pag-campaign until the Vice President, lumaban kami na Supreme Court, and this campaign for the President at amubo ang ating Pangulo. Ngayon ho ba, lumaban na tayo 2016 dahil hinapan po natin ang ating dapat talaga ating BBM. Dapat siya talaga tutin na BBM. Wala ka ng karapatan! Naupo! Sa DepEd! Bilang secretary! Ano ba ang mukha mo? Yan.